Hello everyone, good day. This video we will be discussing our lesson 1 introduction to strength of materials. Before we discuss how we compute deeper computation of this subject, let's just discuss first some concepts and terms that we will be encountering on this lesson. So first we have the strength of materials. Of course, our subject. Ano nga ba yung strength of materials? So, yung strength of materials kasi, yun yung pag-aaral ng behavior ng isang body or object na nag-undergo or nakakaranas ng stress and strains. So, it is also called as mechanics of deformable bodies. Mechanics of deformable bodies, and also deals with the behavior of solid objects subjected to stress and strain. Ngayon, meron tayong dalawang bodies kung saan nag-act yung mga forces natin. Meron tayong rigid body and deformable body. Sa rigid body, ito yung mga bodies na kahit inexertan natin ng force, hindi siya nade-deform. So, no deform ang nangyayari sa body natin. So, for example, meron tayong rock. So, rock yan. Tapos, kahit exertan mo yan ng force, di ba? Kahit piritin mo yung rock, ano mangyayari sa rock? Di ba ano lang din? Walang magbabago doon sa shape ni rock. Tama ba? Ayan. Ganun pa din siya. So, sa deformable body naman, dito tayo nagkakaroon ng deformation. Okay, so ano nga bang example natin sa deformable body? For example, we have here molded clay. Tapos inexertan mo ng force or pinisil mo yung clay. 'Di ba anong mangyayari sa clay? Magkakaroon ng pagbabago doon sa shape niya. So, okay. Pag pinisil mo yan, nilagyan mo ng force sa taas, di ba magkakaroon ng deform, magkakaroon ng pagbabago doon sa shape niya. Yun naman yung meaning ng deformable body. Now, since na-discuss na natin some terms, important terms na kailangan nating maintindihan, dumako naman tayo sa type of forces. So, meron tayo ditong 5 types of forces. Number 1, we have the undeformed. Ito yung original shape ng isang body or materials. Wala pang force na nag-i-exert sa kanya. So, number 2, si elongation naman, ibig sabihin, meron tayong ini-exert na force or what do we call tensile force. Kaya nag-elongate siya. Ang kabaliktaran naman nito is kapag compressive force naman, yung in-exert natin, nagkakaroon ng shrinking. So, elongation or shrinking yung effect ng tensile force or compressive force. Ayan. Ngayon, yung pangatlo naman is yung shear. Ano ba yung shear? So, si shear naman, ang nangyayari dyan is nagkakaroon ng sliding movement. Dahil doon sa force na nag-a-act. Sorry, hindi na kumasya. Ayusin natin. Nagkakaroon ng sliding movement dahil doon sa force na nag-a-act sa kanya. Kasi yung force na nag-a-act sa kanya is
acting parallel doon sa area nung body. So, next naman is yung number 4. Meron tayong twisting or nag-exert tayo ng tinatawag nating torque or torsional moment. So, example nito, torsional moment. Example nito is yung doorknob. Diba once you exert force para ikutin yung doorknob, kasi you will open yung door, nagkakaroon ng twisting movement doon sa door. Imagine niyo, diba? If yung doorknob, doon sa doorknob. So, next is the bending. So, sa bending naman, ang in-exert natin ditong force is the bending moment. Ibig sabihin na nagbe-bend yung isang object. Imagine niyo na lang yung ruler na medyo malambot siya. 'Di ba kapag binend mo yun, nagkakaroon ng bent shape yung ruler. Yun. So, yan yung mga different type of forces natin. So that kapag pumunta na tayo ng other lessons, at least we know na kung anong mga forces yung nag-a-act sa isang bagay. Specifically sa mga ibang lesson na merong certain forces na tinutukoy doon sa nag-a-act doon sa mga body. Ngayon, since na-discuss na natin si types of forces, we will be discussing na yung computation part natin. So, if may questions ba sa part na to? If you have question, you can leave your concerns sa ating comment section sa GCR, or you can message me through Messenger or do sa GC natin. So, now, since na-discuss na natin nga yung type of forces, we will be discussing the tinatawag nating stress. So, ano nga ba yung stress? So, yes, tama kayo nang iniisip. Yung stress, for example, sa person, yun yung nafe-feel natin when it comes pag nagsabay-sabay na lahat ng the exam, quizzes, activities, problem set, deadlines. Diba nakaka-feel tayo ng stress? Ganun din ang isang body or material. Kung ano yung force na ini-exert sa kanya, yun yung nafe-feel niya. Okay? So, as per definition, ang stress is the force per unit area. So, ano nga ba ang formula nitong stress na to? Yes po, nasa definition na din siya. So, si stress kasi, sinisimbolize ni sigma. Okay? And then, sabi ko nga, galing lang din sa definition niya, force per unit area or force over area. So, yan lang po yung ating formula sa stress. O, diba? Napakadali ng formula natin. Kayang-kaya nyo i-memorize. Kahit ngayon pa na pinapanood nyo ito, mamememorize nyo na yung formula natin. So, let's just write here where sigma is equals to stress, F is equals to force, and A is equals to area. Okay. Naintindihan? Okay. I hope na naintindihan niyo yung kung ano yung formula natin sa stress. So, since na-identify na natin yung formula ng stress, ano-ano nga ba yung mga units na karaniwan natin ginagamit sa stress? So, umpisahan muna natin sa force. So, sa force, meron tayong iba't ibang unit na ginagamit dito, which is, I think, familiar na rin sa inyo itong mga units na babanggitin ko. So, first, para sa metric unit natin, meron tayong Newton, symbolized by N. We have also kilonewton, or KN. How about sa English unit natin? Sa English unit naman natin, meron kang naririnig or ginagamit na pounds or the LB. Ayan. Ngayon,
sa area naman, ano nga ba yung mga unit na ginagamit natin? So, familiar naman na tayo lahat sa mga unit ng area, di ba? Since high school naman, na-encounter na natin sila. So, meron tayong square meter, tsaka square millimeter sa metric unit. Ngayon, sa English unit naman, meron tayong square inches at saka square feet. So, yan yung mga mostly na unit na nakikita natin na ginagamit when it comes to computation of stress. Ayan. So, ngayon, ano naman na yung kakalabasan na unit ng stress? So, dahil nga magdi-divide lang tayo sa stress, ibig sabihin, ang unit na ginagamit natin sa stress ay, okay, so isa-isahin natin. So, sa force, for example, gagamit tayo sa Newton. Okay. And then, yung sa formula, di ba, over area siya. So, meron tayong bar line dyan. Tapos, sa area, gamitin natin, for example, si square meter. So, of course, sa stress unit, kailangan, kung metric unit yung force mo, metric unit din ang area mo. Kung English unit ang force mo, English unit din dapat yung sa area mo. So, yun naman yung rules naman natin dyan, no? Hindi pwedeng force mo is Newton, tapos ang area mo is nasa square inches. So, kailangan mong i-convert yung mga ganong bagay para mas maayos tignan. Okay. So, we have here the Newton over square millimeter. So, isusulat natin yan as N over square meter. So, ito, equivalent din niya yung tinatawag nating Pascal or PA. Ayan. Diyan pala nakukuha yung Pascal na unit. Okay, so, meron pang isa na karaniwan nating namimit. So, gamitin ulit natin si Newton over isa pang metric unit ng area is the square millimeter. So, isusulat natin yan as N over square millimeter, or ang equivalent niyan is the megapascal or MPa. So, nagigets yun na kung ano yung mga equivalent ng units natin. No? So, yan yung mga commonly used units natin. So, how about sa English unit? Okay, so, i-atras lang natin to pataas. Ayan. Isingit lang natin dito si English unit. So, sa English unit, ang karaniwan natin ginagamit dyan is si pounds or si LB over the square inches. Or, equivalent also sa tinatawag nating PSI. Ayan. So, lagyan lang natin ng note. Ito yung normally sa metric unit natin. Tapos, ito is sa English unit. Ayan. So, I hope naintindihan nyo kung ano yung formula and units na ina-apply natin sa stress. Basta tatandaan nyo lang na always use the same unit. Kung English man yan, dapat lahat English, and kapag metric unit lahat, kung metric unit yung force, dapat pati area is metric unit. Okay. Next, since we already discussed the stress formula and units, i-discuss naman natin ngayon yung mga types of stress. So, ano nga ba yung mga different types ng stress? So, meron tayong tatlo dito, okay? Meron tayong normal stress. Itong normal stress, yung force niya kasi
is applied perpendicular. Ano bang ibig sabihin ng applied perpendicular? 'Di ba? Ang perpendicular as per our mathematics or geometry, yung nakaka-create ng 90-degree angle. For example, ipakita natin dito yung drawing. So, mag-drawing lang tayo ng box dito. Nagsaserve as the rigid body. Okay. So, yung force dito na nag-a-act is the patusok sa rigid body. Kasi, perpendicular. Ibig sabihin, nag-a-act, nagkakaroon ng 90-degree from force, tapos yung doon sa rigid body. Ngayon, meron tayong two types ng normal stress, which is the tensile. We have two types of forces na nag-a-act sa under ng normal stress. So, meron tayong tensile force. Yung tensile force natin is yung nag-a-act away sa body. Okay, so ipakita lang natin ulit kung paano yung force na nag-a-act doon sa body if tensile. Okay, so ibig sabihin, away sa body, yung force is upward. Palayo. Okay? Ano ba ang effect nitong tensile force na to? Ang effect nito is, ini-stretch niya yung body. So, mas humahaba yung isang material once na ina-applyan natin ng tensile force. Next is, we have the compressive force. Sa compressive force naman, ito yung towards the body. So, i-copy lang natin to. Pero yung force na nag-act dito is towards sa body. Ibig sabihin, papunta or patusok doon sa mismong body. Ano naman ang effect ng compressive force? Ang effect naman ni compressive force is pinapalit niya yung material or shrinkage yung effect niya. Naiintindihan ba sa types of stress, yung under normal stress? Kung ano yung mga different force na nag-a-apply sa body. Okay, so ayun, if ever na may question kayo ulit, message me your concerns or questions para mabigyan natin ng kasagutan. Okay. So, next is, pangalawang type ng stress is the shear stress. So, kung si normal stress is nag-act perpendicularly, si shear stress naman, yung force is applied parallel to the area. Oops. Ayan. So, para lang ma-visualize natin kung ano yung pagkakaiba ni normal stress sa shear stress. So, we have here ulit na cube. Okay. So, kung ang normal stress is patusok doon sa area or doon sa body, si shear stress naman, yung force na nag-apply sa kanya is parallel. Ayan. Ano nga ba yung parallel? Di ba yung parallel sa geometry is there's no intersection na nangyayari between two lines or two objects, gano'n. So, gano'n din dito sa shear stress, yung force na ina-apply natin is parallel lang sa
surface area since ito yung pinaka-surface area nung material. Ayan. Next is, we have the bearing stress. So, sa bearing stress naman, ito yung contact pressure between two bodies. Ayan. Sa ating bearing stress, magkakaroon tayo ng separate lessons for this one. Both naman, shearing stress and bearing stress, they have separate lessons since para mas maintindihan natin deeper kung paano nakaka-apekto yung mga forces na yon sa isang material. Ayan. So now, since we already discussed the type of forces, the stress, and the type of stress, we will now go to a quick discussion of the equilibrium analysis. Kung paano natin step by step na kino-compute ang mga ang stress ng materials or force sa isang material nang hindi tayo nalilito. Kumbaga, lalo na kapag ang computation na is nasa complex drawings or complex materials, for example, sa mga trusses, ganon. So, dito, ang unang step kasi na ginagawa natin is to draw free body diagram. So, importante na alam natin kung paano na-apply ang free body diagram. So, for example, we have here trusses. Yung pinakamadaling drawing na sa trusses. Okay. So, we have here the support. Ayan. So, for example, ito yung klase ng trusses natin. And then, meron tayong member A, B, C, D, E, F, G, H. And then, ang pinapasolve sa atin is yung member FG. So, since si member FG is nasa pinakaloob. Ganon. So, hindi tulad kasi ni A tapos si E, join A and E, masosolve mo kaagad. Si member F and G, magkakaroon tayo ng cutting of section na tinatawag. So, i-project lang natin na nag-cut tayo. And ang i-consider natin is the left side. So, i-drawing lang natin separately yung nasa left side. So, nandito si A, andito si B. Ngayon, since nagkaroon tayo ng cutting, ipoproject natin dito na may lalabas ng force. Wait lang. F. From FG. So, di ba ang isang rules natin para sa when we are solving trusses, we are considering lahat ng forces, lalo na sa inside members, as a tensile. So, kino-consider natin na lahat ng force is palabas para iisa yung direction natin. And tensile BC. So, ganyan yung siyasabi na draw of free body diagram. Kasi nga, para lang ma-project or ma-visualize natin yung mga forces na nag-a-act sa member na yon. After we draw the free body diagram ng isang problem, tsaka na natin sinosolve or ina-apply yung computation or yung formula. Ayan. Ano lang siya, procedural lang yung computation when it comes to complex problem. Pero syempre, umpisahan muna natin sa simple problem that I will be discussing and will be uploading in our Google Classroom since wala pa tayong maayos na schedule. So, I hope you understand the concepts and terms, at the same time the
formula of stress in our discussion. If you have concerns and questions, again, you can message me on my Facebook or on our GC or on our comment section in our GCR. Um, I hope you understand our first topic, and that's all for today. Thank you and have a good day.